Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan tuluyan nang naisilang ang ultimately mysterious tree kaya naman finally ay napasa kamay na ng ating bida ang treasure. Subalit bago nakuha ng ating bida ang treasure ay kinailangan muna niya na magpalamon sa beast giant toad. Sa nakaraan din ay makikita na si Zuhan ay nasa kanila ng school kung saan ay nagkita na rin sila doon ni Miss Lu pati na rin ng iba niyang mga kaklase, kung saan bigla nga na may dumating na isang kotse at ang nakasakay pala rito ay si Feng Zhenting, kaya naman nang makita ito ng ating bida ay sinabi niya agad dito kung ano ng balita. Ngunit tila ba naiinis si Feng Zhenting sabay sabi nito, na itigil ng ating bida ang kanyang kalokohan sabi pa nito na dahil sa hindi pa pala patay ang ating bida, kaya ito na ang oras nila para isettle ang score. Dagdag pa nitong sabi na noong nasa Jingshi Canyon pa lang sila ay pretty tough na talaga kung titingnan ang ating bida pati na rin si Liang Kankan habang may dala-dala silang rocket launcher. At parang ang sasabog na sa galit ang mukhang Tarsier na si Feng Zhenting habang tinatanong nito ang ating bida kung ano ba ang kanyang nais ang mapaslang or mag-commit na lang ng suicide. At nang marinig nga ito ng ating bida ay kaagad niyang itinanong kung nasaan ba si Liang Kankan at kung sinaktan ba ito ni Feng Zhenting. At ayon nga sa ating bida sa pagkakakilala niya sa karakter ni Liang Kankan ay ito ang tipo na tatawagan siya pag nasa trouble ito. Kaya naman napapaisip na talaga siya na baka meron nang nangyari kay Liang Kankan dahil hanggang ngayon ay wala pa rin siyang naririnig na balita tungkol rito. At maya-maya nga ay sinabihan siya ni Feng Zhenting na imbis na nag-aalala siya kay Liang Kankan ay dapat sarili na lamang niya ang kanyang intindihin. Sabi pa ni Feng Zhenting na anong karapatan ng ating bida na sirain ang business ng kanilang pamilya, sabi pa nito na ngayong wala ng rocket launcher ang ating bida ay magagawa na siya nitong talunin. Maya-maya pa nga habang naglalakad si Feng Zhenting ay pinag-uusapan siya ng dalawang dilag sabi ng isang babae na kulay pink ang buhok na iyon nga si Feng Zhenting ang senior, sabi naman ng isang babae na narinig niya na ang Feng family ay isang hidden family bago pa ang revival of spiritual energy. Sa kabilang banda naman ayon sa isang poging lalaki na yung isang napaliligiran ay si Zuhan ang nagpalamon sa giant toad. Sabi naman ng isa na Malakoreano ang datingan ay si Feng Zhenting ang nag-rank sa cloud list kaya naman tiyak na nasa panganib ang ating bida. At muling nag-usap ang dalawa at sinabi ni Feng Zhenting na sinasabi man ng iba na ang kanilang pamilya ay mga bully ay bibigyan pero nito ang ating bida ng chance kung sasabihin niya ng tapat kung anong nangyari nung araw na nilamon siya ng giant toad at kung papaano siya nakalabas mula rito. At kaagad ngang sumagot ang ating gwapong bida at sinabi niya na wag nang magsalita pa ang mukhang Tarsier na si Feng Zhenting at maglaban na lang ulit sila. At biglang ang nakisingit ang kanilang guro at tinanong sila nito kung ano ba ang kanilang ginagawa. Sabay sabi pa na kung hindi ba nila alam na ang mga estudyante ay hindi pinapayagan na makipag-away sa loob ng school. May dumating naman na isang matanda at sinasabi nito na anong karapatan ng isang hamak na guro lamang upang makialam sa affairs ng Feng family. At seryoso namang sumagot ang guro at sinabi nito na wala siyang pakialam kung ito man ay mula sa Feng family, Li family o Zhao family. At habang nakatingin nga ang guro sa matandang lalaki ay sinabi nito na ang lahat ng estudyante sa kanilang school ay dapat merong disiplina at kung sino man ang susuway ay mapaparusahan. Sabay sabi pa nito sa old man na hindi naman ito mukhang estudyante kaya anong ginagawa nito rito. At pinapili pa nito ang old man kung aalis ba ito ng kusa o tatawag pa siya ng security na siyang magpapaalis rito. At nang gagala iti namang sinabi ng old man na bakit pa tatawag ng security, naghahanap ba ito ng kamatayan. Sabi pa nito na hindi dapat ganun kung magsalita ang isang guro. At makikita nga na namumula na ang mata ng guro animoy inis na rin ito sabay sipa ng malakas sa old man dahilan upang magmistula itong saranggola dahil sa taas ng kanyang lipad. At nang bumagsak na nga ang old man ay pinag-uusapan ito ng mga students at sinasabi na sino ba sa mundong ito ang teacher na iyon sapagkat ganun lang kadali para dito ang sipain ng malakas ang senior fighter ng Feng family. Sagot naman ng isa na narinig niya lang din na baguhan pa lamang ang gurong iyon ngunit napaka-powerful naman.
At habang pinagmamasdan nga ng ating bida ang guro ay sinasabi niya na ang cultivation nito ay narating na ang master level at sa isip-isip niya rin ay napaka-interesting sapagkat ang Huaxi Estate ay full of hidden talents dahil nga sa nakita niya na powerful ang kanilang teacher at sinabihan nga ng guro ang mga estudyante na huwag tutularan ang old man sapagkat ito ay walang disiplina. Dagdag pa nito na dapat lamang na maging positive students ang mga ito kung saan ay love nila ang mag-aral. At habang nakaingil naman ang mukhang tarsier na si Feng Zhenting ay sinasabi pa ng guro na dapat lang na maging friendly ang lahat at wag makikipag-away o papatay at nang nakatalikod na nga ang guro ay agad itong tinawag ni Feng Zhenting at sinabi nito na sandali lamang sabay lingon ni teacher at tinanong kung ano bang gusto ni Feng Zhenting. At ayon nga kay Feng Zhenting dahil sa ang mga estudyante ay hindi pinapayagang makipag-away sa loob ng school ay susunod na lamang siya sa mga rules at challenge niya ang ating bida sa kanilang school's ring. At iniisip nga ni Feng Zhenting habang nakakunot ang kanyang noo na hindi niya alam kung kailan ba lumitaw ang guro dahil maging ang senior fighter ay walang laban rito at hinamon na nga ni Feng Zhenting ang ating bida at tinanong siya nito kung tatanggapin ba niya ang challenge at kung hindi naman ay wala na itong sasabihin pa. Pagalit ngang sinasabi ni Feng Zhenting sa kanyang isip na tatalunan niya ang ating bida hanggang sa kamatayan at maya-maya pa nga ay tinanong na ng guro ang ating bida kung ano ba ang masasabi niya sa challenge dahil ang challenge is in line with the rule at pasiga namang sinabi ni Feng Zhenting na kung ayaw naman ng ating bida ay walang sinuman sa school nila ang namimilit sa kanya. Dagdag pang sabi ng mayabang na si Feng Zhenting na kung natatakot ba ang ating bida ay bakit hindi na lang siya lumuhod at mag-apologize at hahayaan na rin siya nito na makaalis at hindi nahahamunin pa. At kaagad namang sinabi ng ating bida na dahil sa maglalaban sila ay bakit di na lang din sila gumawa ng malaking postahan sabay tanong nga ng ating bida kung kakasaba si Feng Zhenting sa alok niya na makipagpostahan. At nakinapapakunot na naman ang noo ni Feng Zhenting sabay sabi na postahan lang naman pala kaya payag siya sabay tanong rin kung ano ba ang gustong pusta ng ating bida. Sinabi naman ng ating bida na ang pagpupustahan nila ay ang magic weapon ng family ni Feng Zhenting na siyang ginamit sa pagsalakay sa mga cultivators sa Jingshi Canyon nitong mga nakalipas na araw. At ang weapon na yun ay ang Crystal Scepter kung saan sabi pa ng ating bida na kapag siya ang nanalo ay mapapasa kanya na ang Crystal Scepter ngunit kung siya naman ang matatalo ay bahala na si Feng Zhenting kung ano ang gusto nitong gawin sa ating bida. Makikita naman si Feng Zhenting na talagang animoy bognot na sa ating bida habang iniisip niya kung papaanong nalaman ng ating bida ang tungkol sa kanilang magic weapon sapagkat ang tanging alam lang ng mga outsiders ay merong powerful defensive magic treasure ang kanilang pamilya ngunit di alam ng mga ito kung ano mismo ang bagay na iyon. Maangas namang sinabi ng ating gwapong bida na kung hindi kakasa si Feng Zhenting sa kanyang pusta ay bakit hindi na lamang ito lumuhod sa harap niya at tawagin siyang God at kahit kailan ay hindi na siya makikipagpustahan pa rito, dahil sa sinabi ng ating bida ay lalong nagalit ang mukhang tarsier na si Feng Zhenting sabay sabi nito na hindi siya duwag kaya bakit siya matatakot kaya naman makikipagpustahan na ito sa ating bida. Kinausap ng ating bida ang guro upang mabigyan sila ng pwedeng maging witness sa kanilang postahan. Sumagot naman agad ang guro at pumayag din agad ito. Lumipat na nga ang eksena sa stadium ng kanilang school kung saan ay nandun na silang lahat. At habang magkaharap sina Feng Zhenting at ang ating bida ay pinag-uusapan sila ng ilan, ayon sa isa si Feng Zhenting bilang miyembro ng Hidden Family has been cultivating since nung bata pa lang siya kaya si Shu Han ay tiyak na walang laban rito. Sabi pa ng cute boy ay sana hindi mapaslang ni Feng Zhenting ang ating bida, dagdag naman ng tisoy na lalaki ayon sa kanyang pagkakakilala kay Feng Zhenting ay pusta niya na malalagay sa panganib ang ating bida na si Zuhan. Ang ginawa naman ng isang lalaki ay hinawakan niya ang kanyang cellphone sabay sabi na ang magaganap na laban ay dapat niyang ma-broadcast live dahil makakatulong ito sa kanya upang maging popular pang lalo. Bumalik ang eksena sa dalawa at sinabi ng ating bida na sa tingin niya ay dapat umatras na lamang si Feng Zhenting at wag na lang ipusta ang Crystal Scepter dahil sure na siya ang mananalo. At kaagad namang yumangal si Feng Zhenting at sinasabi nito na napaka-arrogant naman yata ng ating bida para sabihin na siya ang mananalo o baka naman iniisip ni Zuhan na ang pamilya ni Feng Zhenting ay mga hindi marunong tumupad sa mga pangako.
At tila nga may pang-asar pa ang ating bida kay Feng Zhenting dahil sinabi pa nga niya na talagang ang Feng family ay mga hindi marunong tumyupad sa mga usapan. Dagdag niya pang sabi na kunin na agad ni Feng Zhenting ang Crystal Scepter sapagkat hindi siya makikipaglaban hanggat di niya ito nakikita. At kumunot na naman ang noo ni Feng Zhenting dahil sa inis sa ating bida at animoy sumasakit na ang ulo nito sa sobrang galit at sinabi nga nito na maghintay lamang sapagkat magpapadala na ito ng tao na kukuha sa Crystal Scepter. Sabi pa nito na maya-maya lang ay tatalunan na niya ang ating bida at paluluhurin habang humihingi ng awa at kung hindi man niya magawang matalo ang ating bida ay magpapalit na lamang siya ng kanyang apelyido. Sagot naman ng ating bida na wala siyang pakialam basta ba hindi ang kanyang apelyido ang gagamitin ni Feng Zhenting at dahil nga sa mga sinabi ng ating bida ay tila ba naubos na ang pasensya ni Feng Zhenting at animoy gusto na nitong sagudin at lamunin ng buhay ang ating bida sa sobrang pagkakasura nito. At nang pasugod na sana si Feng Zhenting ay pinaalalahanan sila ng guro na no private fights before the official challenge kaya naman dapat hindi nila suwayin ang patakaran ng kanilang paaralan. At dahil sa sinabi ng guro ay natigilan si Feng Zhenting sabay ng gag-alaiting sabi nito na hahayaan pa muna niyang mabuhay ang ating bida ng ilan pang minuto. At makalipas nga ang 20 minutes ay bigla na lamang bumukas ang pintuan dahilan upang mapalingon at mapatingin ang ilang kalalakihan kasabay ng pagsulpot ng Patriarch of Feng Family, panganay na anak ng Long Family, si Guangxi ng Black Turtle Bio at si Luyanzi ng Lu Family. At sinabi nga ni Feng Zhenting na kung hindi peren ba naiintindihan ng iba na hindi peren alam kung nasa saan ang ultimately mysterious tree at kung saan ito matatagpuan. Sabi pa na tanging si Zuhan lamang ang nag-iisang nakakita sa ultimately mysterious tree na iyon. Usap-usapan pa ng iba na ang lahat ng forces ay nais makakuha ng impormasyon mula sa ating bida kaya tiyak na nasa panganib siya. Kayabang na namang nagsalita si Feng Zhenting at sinasabi nito na yaman din lamang na naririto na ang Crystal Scepter dala ng kanyang ama ay bakit hindi pa nila umpisahan ang challenge battle. Sabi naman ng ating bida na bago sila mag-start ay meron muna siyang one last request at tinanong nga siya ni Feng Zhenting kung ano ba iyon sabay turo ng ating bida sa Crystal Scepter na hawak-hawak ni Feng Zhenguo at sinabi niya na ibigay ang scepter sa teacher para sa pag-iingat rito. At dahil rin baka hindi ang mga ito tumyupad sa kanilang napag-usapan. At parang ang manununtok na dahil sa labis na inis si Feng Zhenting at sabi pa niya na ang scepter ang rare treasure ng kanilang pamilya kaya hindi niya ito ibibigay sa sinumang mga outsiders. At tumayo nga si Feng Zhenguo ang ama ni Zhenting at sinabi na walang problema sapagkat ngayon din ay ibibigay na nito ang scepter sa teacher. At sinabi nga rin ito kay Feng Zhenting na kapag nanalo ito sa ating bida ay iimbitahan nito ang ating bida na pumunta sa kanilang tahanan. Dagdag pa ni Feng Zhenguo habang nakatingin siya sa kanyang anak ay sinasabi niya na ang lakas ni Zhenting ay narating na ang later foundation stage samantalang si Zuhan naman ay isang mahina na nagising lamang ng spiritual energy ng ilang araw kaya di niya magagawang makipag-compete kay Zhenting. Sabi pa ni Zhenguo na dahil si Zhenting ang mananalo kaya di niya naiisip na sa iba mapupunta ang scepter ngunit dagdag pa niya na ang pinaka-importanteng bagay ngayon ay ang makakuha ng balita tungkol sa ultimately mysterious tree mula kay Zuhan. At nang hawak-hawak na nga ng guro ang scepter ay pinasimulan na niya ang battle. At maya-maya nga ay inilaglag ni Zhenting ang bagay na nakatali sa kanyang braso dahilan upang ito ay masira sabay sabi nito na babaliin niya ang binti ng ating bida at unti-unting pahihirapan. At sumugod na nga ito sa ating bida habang sinasabi na bago nito paslangin ang ating bida ay kanya munang ipapakita ang best skill ng kanilang pamilya. At nagulat ang mga estudyante sa kanilang mga nakikita at sinasabi na tila ba iyon ang Dragnet Feast na binuo ng Feng family at kung saan rin ay ito ang best skill nila dahil ito ay talagang napaka-powerful. Ayon naman kay Luyanzi ay nagtataka siya na natutunan ni Zhenting ang Dragnet Fist dahil ang skill na ito ay extremely brutal na may kasamang strong power na nakatago rito na nagagawang kumitil ng buhay bago pa man nila malaman. Dagdag pang sabi na ang mga ordinaryong cultivators ay hindi magagawang malabanan ito kaya natatakot siya sa kung anumang pwedeng mangyari kay Zuhan. Makikita naman ang dalawang lalaking ito na parabang nagtataka sapagkat, ayon sa isa ay bakit di man lang gumagalaw ang ating bida marahil ay natatakot siya.
Dagdag naman ng isa na dahil sa hindi gumagalaw si Zuhan ay mapapaslang siya kaya naman kahabag-habag. At habang palapit na nga ng palapit si Zenting upang sumugod ay makikita naman na tila ba wala lang pakialam ang ating bida at talagang ang may katapangan siyang tinataglay. Isip-isip rin ng ating bida na para matutunan niya ang Holy Heaven skill ay kailangan niyang maka-absorb ng blood at merit eons of thousands of ferocious beasts. Dagdag niya pang sabi habang nakadikit na ang kamao ni Zenting sa kanyang dibdib na ang mas importante ay dapat niyang malampasan ang lahat ng battles upang ma-refine ang kanyang katawan. At dahil nga sa baliwala lamang sa ating bida ang suntok ni Zenting ay di man lang siya naano at dahilan rin upang si Zenting ang mapatalsik. At nang nag-screech na nga ang mga paa ni Zenting ay sinasabi nito na papaanong naging ganun kalakas ang katawan ng ating bida. Ayon naman sa mga estudyanteng nanonood ay napakalakas ng ating bida tila ba isa siya sa mga paranormal na merong strong defensive power dahil kung wala siya nito ay hindi niya malalabanan ang kama o ni Feng Zenting at di niya rin ito mapapatalsik. Ayon rin sa nag-aalborotong si Feng Zenting ay hindi pa rin magtatagumpay ang ating bida kahit na meron siyang strong defensive power sabi pa ni Zenting na hayaan siyang ipakita ang tunay na power ng kanyang Dragnet Fist. At makikita nga na tila ba may mga butas-butas sa katawan ng ating bida na umuusok at umaapoy at sa isip niya habang pinagmamasdan niya ang kanyang katawan ay ganun pala kung paano makasakit ng iba ang kama o at obviously na ito ay isang evil method kaya naman tiyak na niya na ang Feng family ay na-involved sa mga evil forces. Maya-maya pa nga ay bigla na lamang humagalpak ng tawa si Feng Zenting habang sinasabi na ang dark energy na nirelease ng Dragnet Fist ay dinisenyo upang masira ang Cultivator's Merit Eons. Dagdag pang sabi na isa na lamang basura ngayon ang ating bida. Sabi pa ni Feng Zenting habang pasugod na naman ito sa ating bida na hindi peren yun sapat sapagkat babaliin peren nito ang binti ng ating bida upang siya ay mapaluhod at manghingi ng awa. Kalmado namang sinasabi ni Feng Zhenguo na maya-maya lang ay tatapusin na ng anak niyang si Zenting ang battle sapagkat fully mastered na nito ang Dragnet Fist. Subalit ang nangyari ay hinawakan ng ating bida si Feng Zenting at hinila habang sinasabi niya na walang kamuwang-muwang si Feng Zenting dahil di nito namalayan ang kanyang gagawin na paghikit rito upang mapabagsak. At dahil nga rito ay nagulat at nanggagala iti na rin sa galit si Feng Zhenguo ganun rin si Luyanzi nagulat rin at takang taka dahil di man lang ang ating bida nasaktan ng Dragnet Fist ni Feng Zenting bagkus ay ito pa ang napinsala ng ating bida. Si Quang Shi naman ay makikitang nagulantang rin sa mga nasaksihan at sinasabi nito na ang ating bida ay hindi simple tulad ng nakikita ng iba sa kanya dahil nung nakaraang pangyayari sa pagitan nilang dalawa ay nagawa ng ating bida na madurog ang braso nito kaya di masasabing isa lamang iyong aksidente. At habang nakabulag tanga si Feng Zenting ay di ito makapaniwala sa nangyari sa kanyang sarili at kung papaanong hindi man lang naapektuhan ang ating bida ng energy ng Dragnet Fist gayong ito ay sumabog sa loob ng katawan ng ating bida. At kaagad namang sinabi ni Feng Zhenguo kay Zenting na ang ating bida ay merong napakalakas na katawan kaya naman di man lang siya nasugatan ng Dragnet Fist at meron pa rin siyang sapat na lakas para kalabanin si Feng Zenting. Dagdag pang sabi ni Feng Zhenguo kay Zenting na wag itong lalaban sa ating bida ng malapitan at panahon na para gamitin ang family's secret pill nila gayon rin ang cultivation power nito upang sugpuin ang ating bida. At habang hawak-hawak ni Zenting ang secret pill ng family niya ay payabang nitong sinabi na pagsisisihan ng ating bida na siya ay isinilang pa. At ayon naman sa iba ang Feng family ay mga hindi marunong mahiya sapagkat si Feng Zhenguo ay sinabihan si Feng Zenting na gumamit ng Dragnet Pill na kung saan ang pill na ito ay kayang pataasin ang one's cultivation by 2 small levels sa maikling panahon. Ayon naman sa nagbi-video na lalaki ay napapaisip siya kung iyon ba ay isang uri ng pandedaya. At maya-maya pa nga ay nilunok na ni Feng Zenting ang Dragnet Pill sabay sabi na ang Dragnet Pill na ito ng pamilya nila ay tunay ngang hindi pangkaraniwang treasure. Sabi pa ni Zenting habang dinadama niya ang effects ng Dragnet Pill ay tumaas na ng 2 levels ang kanyang cultivation at narating niya na rin ang tugatog ng foundation stage. At muli na naman ngang sinabihan si Zenting ng kanyang ama na wag nang mag-aksaya pa ng oras at talunin na agad si Zuhan para sa interrogation.
At sa isip-isip naman ni Zenting habang naghahanda na itong muling sumugod sa ating bida na dapat siyang magmadali dahil kahit pa mabuti ang Dragnet pill ay hindi rin tatagal ang epekto nito at ang side effect rin nito ay labis siyang makakaramdam ng sakit. At makikita nga na ang epekto ng Dragnet pill ay ang pagkakaroon ng spiritual energy kung saan may isang malaking kamay na nagdurugo at kung saan rin ay ramdam ni Feng Zenting kung ano ang mga effects nito kaya naman ayon kay Zenting ay tila balanggam na lang ang pakitingin niya sa ating bida. Sa isip-isip naman ni Lu Yunzi ay talagang kahanga-hanga ang power ng Dragnet pill subalit ang energy na nailalabas nito ay sadyang kakaiba sapagkat ang bagong enerhiya ng nagdurugong kamay ay talagang nakakapangilabot. Ayon naman kay Quang Shi ay talagang ang nakakakilabot ang dulot nitong enerhiya at maging ang aura ni Feng Zenting ay nakakagulat dahil mas powerful na ito. Samantala habang nakatingala ang ating bida sa Bloody Hands ay iniisip niya na ang Dragnet pill ay naglalaman ng malaking halaga ng spiritual energy kaya naman ito ay nakakapag-transform upang maging isang malaking kamay na kung saan ay nahahaluan din ito ng isang evil energy. At kahit nga malapit nang tumama sa ating bida ang Big Hand ay di pa rin siya natatakot at para sa kanya ay isa itong malaki at magandang regalo kaya kailangan niya itong makuha. Sabi naman ng taga-video na lalaki na tiyak na mapapahamak ang ating bida kaya natatakot ito na baka siya ay masalanta ng sobra, dagdag pa nito na sana anumang mangyari ay makaligtas pa rin ang ating bida. Habang unti-unti nang lumalapit ang Bloody Hand sa ating bida ay iniisip niya na kailangan niyang mapaglabanan ang dulot nitong spiritual power ngunit sa ngayon ay nasa kanya na ang ultimately mysterious tree kaya naman magagawa nitong maabsorb ang kahit anong pure energy na magsisilbi nitong fertilizer. At makikita nga na unti-unti nang naaabsorb ng ating bida ang spiritual energy mula sa Bloody Hand. At muli na naman nga na umiinit ang ulo ni Feng Zenting habang sinasabi nito na napakawalan naman niya ang power at the peak of foundation stage kaya papaanong unti-unti na itong nagiging mahina. At dahil nga sa mga nangyayari ay hindi makapaniwala si Feng Zenting at sinabi rin nito na sana mapunta na sa impyerno ang ating bida. Makikita naman na ang ating bida ay kalmado lang at medyo napapangiti habang iniintay niya ang muling paglapit ng Bloody Hand sa kanya at nararamdaman din niya ang pag-ubos ng ultimately mysterious tree sa enerhiya na nagmumula rito. Habang patuloy nga ang pag-aabsorb sa enerhiya ay lalo nang nanggagala-iti sa galit si Feng Zenting at sinasabi pa nito na bakit hindi man lamang ang ating bida nasaktan sa pag-atake na dulot ng Bloody Hand at tila ba parang may mali sa Dragnet pill. At nararamdaman din ni Feng Zenting na ang spiritual energy ay biglang tumataas sa loob ng kanyang katawan na tila ba parang bigla rin itong nauubos kaya naman takang-taka na rin si Zenting kung ano na ba talaga ang nangyayari. Ayon naman kay Feng Zhenguo ay hindi ito maaaring mangyari sapagkat ang Dragnet pill ay isang secret treasure ng kanilang pamilya kaya papaanong ang pag-atake nito ay hindi man lamang naapektuhan ang ating bida. Ilang saglit nga lang ay tila ba may kakaiba ng nararamdaman na hindi maganda si Feng Zenting hanggang sa magkandaluluhod na ito dahil sa sobrang pagsakit ng kanyang ulo. At kaagad namang nag-react ang ama ni Zenting dahil sa pag-aalala at alam rin nito na unti-unti nang umeepekto ang side effect ng Dragnet pill. At habang hirap na si Feng Zenting ay makikita naman ang ating bida na parang wala lang na anumang naganap sa kanilang dalawa dahil nananatili pa rin siyang kalmado. At sinabi niya rin na dahil nga sa naglunok ng uri ng evil drug tulad ng Dragnet pill si Feng Zenting kaya nakararanas ito ng sobrang pagsakit ng ulo. At maya-maya pa nga rin ay inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa ulo ni Feng Zenting at sinabi niya na tutulungan niya ito. At dahil nga sa ginawa ng ating bida ay nanghina si Feng Zenting hanggang sa mapahiga ito sa sahig. Abangan sa susunod nating video ang iba pang mga kaganapan na mangyayari matapos ang ginawa nilang pagtutunggali kung mananatili pa bang buhay si Feng Zenting o matutuluyan na ito matapos ang mga nangyari sa kanya. Kung nagustuhan nyo ang ating video ay maaari kayong mag-iwan ng komento, paki-like and share na rin po then subscribe and hit the notification bell. Shoutout nga po pala kay Kuya Jerson mula sa PPA Dinagat Island Port of San Jose at sa mga gusto rin pong magpa-shoutout ay paki-comment na lang po.